Eto na mga kapatid ha, wala pa rin pong tigil ang search and rescue operation sa mga nakasakay sa 3 bus na natabunan ng lupa dulot ng landslide sa Maco, Davao de Oro. Lula ng mga bus ang mga empleyado ng isang mining company nakakatapos lang daw ng trabaho. Sa tansya ng mga rescuer, aabot sa 50 meters o higit 5 palapag na gusali ang taas ng bumagsak na lupa. Sinabi ng mga otoridad na magiging retrieval operations na ito matapos ang 72 oras. Inulat ng lokal na pamahalaan ng Maco na nasa 7 ang naiulat na namatay dahil sa landslide. 31 ang sugatan habang 46 naman ang nawawala. Pero sa tansya ng Philippine Army, mukhang mas marami pa ang nawawala. Accordingly, ang estimate ng barangay captain is around, ang missing is 60 to 70 pa, no, na individuals. And accordingly, there are 30 houses that were buried by the muds coming from the avalanche of soil coming from the mountain. Para sa update, tawagin na natin ang ating correspondent na si Rainiel Pawid na nakatutok dyan sa Davao. Rainiel! Chiki, isang maulan na hapon sa inyo yan, no? Dahil ngayon dito ay tuloy-tuloy na naman yung buhos ng ulan pagpatak ng alas 4 nga ng hapon. So, nakausap natin yung ilang mga Army Rescue Unit dito sa Barangay Masara at sinabi nila na tigil muna yung search and rescue operations para na rin sa kaligtasan nga ng mga rescuer dahil sabi kanina sa atin nung ibang mga opisyal na umakyat na doon sa taas ng bundok ay every 5 to 10 minutes ay tuloy-tuloy nga yung pagbagsak pa rin o nagkakaroon pa rin ng mga mini landslides dito. So unsafe pa rin daw talaga yung lugar lalo na ngayon nga na umuulan at malambot pa yung lupa. Binisita rin natin kanina, no, Maricel, yung evacuation center at doon ay almost 700 individuals na yung nanunuluyan at pare-pareho sila na galing nga dito sa may Barangay Masara at 3 karatig na barangay. Ngayon, okay naman yung supply ng pagkain para sa kanila pero ang kanilang inaalala pa rin ngayon yung mga kapitbahay at ilang kamag-anak nga na nabaon pa rin doon ng buhay sa taas ng Barangay Masara. Rainiel, si Chiki Verhelto, no, ang dami daw infrastructure damage dyan. Meron daw, this is as of last night, no? Hindi ko alam kung updated to, no? 6 na power pole ang na-down, 8 water pipelines damaged, 2 telecommunications towers apektado. Kamusta ang sitwasyon dito ngayon sa mga ito? With regard to infrastructure, halos lahat tama, no? Wala na or wash out na doon sa lugar. Even yung kanilang barangay hall ay wasak na rin at nalubog nga doon sa putik. Ngayon, Chiki, ang tinitignan din natin mismong yung almost 30 na bahay. Residential ito at yung ilan naman ay nirerentahan ng mga empleyado nga nitong mining company malapit dito sa lugar. Ano din, Rainiel, yung sitwasyon sa mga sa kalsada, mga bridge, yan? Dito sa mga kalsada naman dito ay passable na lahat, no, going to Barangay Masara pero limited lang yung makakaakyat doon mismo sa ground zero dahil nga ang pinaprioritize ngayon ay yung mga rescue truck at yung mga rescue equipment mula sa iba't ibang provincial government units din dito dahil naghingi na nga sila ng augmentation para mas mapabilis yung paghuhukay doon sa taas and even yung mga delivery, no, ng food and water na pangunahing kailangan ng mga bakwit naman natin na kapatid dito. Speaking of buckwheat, dahil nakita ko yung video na pinadala ni Rainiel, mula doon sa lugar, pine-playback natin ngayon dito, na may mga bata, may mga asawa, I think, So, kakamusahin ko lang kung saan sila inilagay, dahil alam natin na nagsiswell pa yung mga lupa, dahil umuulan pa rin, So, sila ay nasa safe place na ba at kung kamusta sila? Yes, Jovi, sila ay nasa flat surface na nga kung tinawag nitong Army unit dahil dinala sila na 30 minutes away dito sa ground zero. So, sa kapatagan na nga iyon sa baba at yung mga nagsisilbi nilang evacuation center ay yung mga elementary school na half day lang yung pasok. So ngayon, dinidiskartehan naman ng mga evacuation school, no? So evacuation center nga na magtuloy-tuloy pa rin yung klase at hindi mapurnada dahil nga doon sa bilang
ng mga evacuation center. And nakausap natin kanina yung ilang barangay official at tinitignan na rin nila yung possibility na ipagamit yung mga barangay hall doon naman sa iba pang mga bakwit. Rainiel, I understand marami pa kasi yung mga missing, ano? Pakibigyan nga kami ng background, gano'n na ba katagal na mula nang matabunan itong mga hinahanap nating individual sa landslide, and base dun sa mga nakausap mo dyan na mga rescuers, I mean, what are the chances na they are still alive? Hopefully, they are. Yes. And eto nga, no, so exactly 7:10 kagabi ay gumuho nga yung parte ng lupa. Malaking bahagi ng slope doon sa may barangay Masara. So, ibig sabihin, 2 to 3 hours from now, 2 hours from now, magto 24 hours na nakabaon doon ng buhay yung ilan sa mga kapatid natin doon. Sinabi nating buhay because they are still very hopeful na may mga buhay pa nga na makukuha. Gaya kanina lang, no, may mga nakuha pa at nadala na agad doon sa hospital. So, sabi nila, ayaw man nila na magbigay ng gauge on chances of life na nasa taas, pero umaasa sila na sana nga raw ay bumuti-buti na itong panahon dahil mas nakakapagpahirap ito sa kanila na maiakyat yung mga heavy equipment dahil kung i-describe natin sa ating mga tagapakinig to, maputik talaga yung daanan na 1-hour drive mula doon sa bukana ng city, paakyat nga dito sa Barangay Masara. Okay, nako, siguro magbibigay pa ng update si Rainiel sa frontline mamaya, pati sa ibang mga newscast natin. Pero pwede bang kamustahin ko muna yung coverage si Rainiel doon, ano? So, kasi nga may mga naghahanap ng misa. So, may mga kasama ka namang iba nating kasamaan sa industriya dyan, no, Rainiel, na nagko-cover din? Yes, Jovi, no? Marami nga dito, pero sinigurado naman itong rescue unit na meron din kaming safe space dito sa baba ng bundok para masiguro rin yung kapakanan namin dahil itong lugar na ito rin yung magiging catch basin nung tubig mula doon sa Barangay Masara. So ngayon na umuulan, ayun yung pinapaka-check, no, o pinapakabusisi nila dito kung babagsak ba yung malaking volume ng tubig since doon sa taas ay sira nga yung mga waterway. Okay, so to be clear, hindi lang local reporters na nandyan, meron din from Manila. So far, tayo pa lang yung mainstream or Manila reporter na nandito na nakita natin. Okay, sige. With that, pasalamat mo tayo kay Rainiel habang siya'y mag-aanda sa next newscast natin. Thank you, Rainiel, for that report. Ingat kayo dyan, Rainiel. Thank you. Salamat.